Gapang, sisid, pagtitiis at pagtataga para makalikom ng isda galing sa ilog. Bakit umabot si Nardo sa ganitong sistema? Ramdam ni Nardo ang pagod sa ganitong gawain dahil nagbabaka sakali siyang makahuli ng mas maraming isda. Pero pinilit ni Nardo sisirin ang anumang peligro na makasangga niya anumang oras sa ilalim ng tubig. Ito oh. Pet tilapia. Ayon sa kanya, mas gugustuhin niyang manghuli ng isda sa ilog para mas makatipid kaysa bumibili siya sa merkado. Mas mainam daw na magsisikap na lang siya sa ilog dahil makakakuha lang daw ito ng libre. Di baling peligro, basta libre lang ang lahat ng makukuha niya sa ilog. Sa hagupit na kinakaharap ng Pilipinas ngayon, tila kanya-kanyang diskarte na ang ginagawa ng mga taong bayan ngayon. Ayon kay Nardo, tila hindi na daw siya umaasa sa ayuda ng gobyerno dahil nakakagalit lang daw ito kung iisipin dahil puro lang daw pangako. Wala namang napala sa kanyang buhay. Daghanan tilapia ang tagbuan niyo. Kung umabot ka dito, baka pwedeng makahingi ng suporta mga kasagpa. Pindutin lamang ang subscribe button. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Habang nagpatuloy si Nardo, ramdam niya ang pagkabigo dahil kakaunti lang ang kanyang nahuhuling isda. Tila halos wala nang laman ang ilog. Kalikasan. Ano-ano ang posibleng salarin sa ilog na ito? Bakit unti-unting nawawala ang mga isda? Unti-unti ko ring napansin ang burak na tila kulay itim at nangangamoy tae. Anong klaseng dumi ito? At doon ko napagtanto na ang itim na burak ay tila tae ng mga hayop. Ayon kay Nardo, mas umuusbong daw ang agrikultura sa kanilang lugar, lalo na sa paggawaan ng tangkal o pag-aalaga ng baboy.
Dahil sa kawalang aksyon, unti-unting nasira na ang ating inang kalikasan. Para bang wala silang pakiramdam sa nangyayaring kasiraan sa kalikasan. Manila. Habang nagpatuloy si Nardo, unti-unti ko ring naamoy ang mabahong tai at mabahong putik. Habang inaapakan ko ang sapa, tila may kakaiba itong galaw, para bang lugaw. Ito pala ang dahilan kung bakit biglang nag-iba ang kulay ang tubig na ito na nasa ilalim, nababalutan na ng kulay tai ng baboy. Ang nasa ilalim ay binabalutan na ng dumi ng mga hayop. Bakit umabot sa ganito ang ilog sapa? Bakit napapabayaan ito? Sino-sino ang mananagot dito? Ayon sa usap-usapan, marami ngayong mga farmers ng baboy at wala itong tamang maimbakan, kundi dire-diretso lang na inihagis sa ilog sapa. Paano na lang ang ating ilog kalikasan? Mababawi pa ba natin ang tanyag na ganda nito? Paano ito masolusyonan? Magsulod mga pantat. Uy! Nada. Ang dagan, tas bubo. Lugpot man. Para sa agarang aksyon, kailangan ang koordinasyon para mas makontrol ang waste o dumi ng baboy. Atasan ng barangay captain ang lahat ng may-ari at kailangang gumawa ng tamang tapunan o imbakan. Para maisalba ang ating kalikasan sa hindi sumunod sa alinsunod sa batas, ay magkakaroon ng violation o multa. Pagan sa lahat ng kalikasan ay mahalin natin upang sa hinaharap marami pang buhay ang maisalba. Kung umabot ka dito mga kasagpa, baka pwedeng makahingi ng pabor. Makikita sa bandang kanan. Pindutin lamang ang subscribe button para updated ka sa Mr. Kasagpa Documentary. Maraming salamat po. May pantat dia ba? Gubak di sini ganti hai kembang aku. Kuot ni daman. Biar entah teman-teman. Ha? Oh, napadag ko na de. Isa. Gamay man ka.
Nang ganahan man bitin nga ni Gopi. Bugnaw ba? Pero wala ilang sa nagsama ka ng mga rente, wala akong tanah, wala naman ito ubat. Yan, okay. Uy. Yang ulo na lang sa kuan, babaw. Wala na. Kalong mo. Kita. Ha? Kalong. Ya, tingnan kapak. Tambok ng kalungo. Nalay dengan tuba lagi kanang tuan balay sudan. Ay, Pelibre man gyud. angkat. Kumbang niya taon na tanan. Oh, nindot kayo. Limpyo pa. Ano ba daw? Ano po sila na, no? Kaya di mga kabuhi ba? Dito ang tadi pa uli. Oo.